Yan, isang magandang araw po muli sa atin mga vlogger at mga kapatid. Ako po ulit ka vlogger brother Joel Padilla. At muli po ako nagpasalamat at nagpupuri sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito, tayo po ay makapag-aaral ng kanyang salita. At bago tayo magpapatuloy mga vlogger, muli ko po inyahan, dalhin po natin ang ating banal na kasultan kasi ito lang magpapatunay. Yan nga po ang aking mga sinasabi, pa akong katotohanan lamang. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna manalangin. Mahabagi namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang papurit pasalamat binabalik namin sa inyo sapagkat sa mga oras na ito kami po ay patuloy na mag-aaral inyong salita. Hinihiling po namin ang pagkasi ng banal na Espiritu ay siyang ipagkaloob niyo po sa amin nang sa ganon kami ay bigyan ng katalinuhan namin po itong maunawaan at ma-apply sa buhay. Mula po sa makikinig Ama, tungo po sa manunood nito, ay maging pagpapala nawa ito sa kanila. Umasa po ako sa pamamagitan nito, mas lalo kaming magkaroon ng isang magandang relasyon sa inyo, magkaroon ng isang koneksyon sa pang-araw-araw at higit sa lahat, ang lubos na magpapasakop at magtiwala po sa inyo. Magiging daanan din nawa itong aming pag-aaral na mas lumago kami sa pananampalataya. Salamat po ng marami, pagpalain kami. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus, kalakip Panginoon sa kasalanan ay patawarin kami. Alang-alang sa Panginoon Jesus siya ang punta paligtas. Amen. So yan mga vlogger at mga kapatid, kumusta po kayo sa kanya-kanyang tahanan? I hope na kayo ay nasa mabuting kalagayan at tayo dadako na sa atin pong pag-aaral. At ang ating nga pong pinag-aaralan is about sa continuation po sa ating lesson. Ano po? At ang ating lesson po ay maganda kasi ang pamagat, kaakit-akit na mga saksi, ang kapangyarihan ng personal na patotoo. At kung atin pong titingnan dito mga ka-vlogger at mga kapatid, gaya nga po nung aking sinasabi na ito po ay daily na ginagawa ko po. Unlike sa iba na ang ginagawa ko na is for the whole week. Ano po? So, napag-aralan natin dito na ang pagsaksi pala ay napakahalaga sa buhay ng tao sapagkat ang isasaksi mo ay ang pinaka-powerful na message is yung naranasan mismo kung paano ka inaruga ng Diyos, paano kanya tinawagan, paano kanya tinulungan, paano kanya binigyan ng pag-asa sa iyong buhay, paano kanya pinagpapala sa araw-araw na kung saan ito'y mismo karanasan mo na isang makapangyarihang patotoo. At sabi nga, kung meron mang hahadlang diyan, siguro dahil nagdududa lang siya sa iyong mga sinasabi, pero deep inside in your heart, kasama ang Diyos at ang kanyang mga anghel ay tuwan-tuwa sila sa iyo dahil ang iyong naranasan sa Kanya ay ibinahagi mo sa iba. At kapag kami nakarinig nito, ay sila din ay magluluwalhati sa ating Panginoong Hesus. Kaya sa buong sanlinggo na ito, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa mga taong nakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus kung paano po sila sasaksi sa iba. Okay po? Kaya ang atin pong pag-aralan ngayon sa linggong ito o July 5 ay mga di kapani-paniwalang magiging mga saksi. Ano po? Minsan may mga iniisip po tayo sa ating buhay na imposible namang mangyari yon. Yun nga kasabihan na sa Biblia na imposible sa mata ng tao pero sa harap ng Diyos ay posible siya. Nangyayari ang mga bagay-bagay na ito. Ano po? So meron po tayong babasahin na kung saan ang pamagat ng atin nga pong pinag-aralan, mga di kapanipaniwalang magiging mga saksi. Pag-aralan po natin yung nasa Marcos po, chapter 5, verse 15 hanggang 20. Okay po? At ang pangyayaring ito ay may pinagaling ang ating Panginoon Hesus na isang taong inaalihan ng demonyo. Basahin po natin ang ating banal na kasulatan. Marcos chapter 5, verse 15 hanggang 20. Ito po ang pagkasabi. Lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo roon na may damit at matino ang pag-iisip. Actually, ang background po nito is ang ating Panginoong Jesus ay dumating sa kabilang ibayo sa lugar po ng Geraseno. Doon ay may mga nag-aalaga doon ng mga baboy. At the same time, mayroong tao din doon na nagpapapasyal na kung saan sinasaliban ng napakaraming demonyo. Ano po? At ang background po nito, makikita po ninyo na kung saan itong inaalihan ng demonyo ay madalas siyang tinatalian pero pinuputol niya lang at sinasaktan niya ang kanyang sarili. To make the long story short, nakikita na ba kayo ng napoposes? Huwag nyo nang pangarapin kasi talagang nakakatakot siya. Ano po? Naalala ko dati nung nag-aaral po ako sa Mindanao, hindi ko man sila nakita pero nagtestimonya sila na ang dami doon sa aking pinag-aralan, hindi ko nababanggitin ng school, ang dami doong naposes.
ng mga kabataan, ng mga estudyante. Ang dahilan, they are playing a Spirit of the Coin at saka Spirit of the Glass. At yun ang tuntua sa Satanas sa mga ganong klaseng pamamaraan dahil nakakagawa siya dahil ang inaanyahan niyo hindi Diyos, hindi mga espiritong mga patay na, kundi espiritu ni Satanas mismo kasama ng kanyang mga anghel. So to make the long story short, pagdating dito sa 15, kasi kinatatakutan niya siya sa buong lugar, pagdating sa 15, ay nagtaka mga tao dahil dito sa 15, lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo, kasi maraming demonyo, na nakaupo roon na may damit at matino ang pag-iisip. Isipin mo, sa ilang taon yun doon, nagagagala-gala, nagsisigaw at sinasaktan ng sarili. At takot din ng mga tao, baka sila'y saktan din niya. So, umagat gabi, sabi nga sa pag-aaral, at basta wala na siyang ginawa sa buhay niya, kundi perwisyo sa lugar. Ngunit itong pagkakataong ito, nagulat sila kasi itong lalaking ito hubot-hubad na. Nung lumayas ng mga demonyo, at dito makikita na yung mga demonyo ay nung pinalayas ng Panginoong Hesus, inikli ko lang yung kwento para hindi tayo humaba. Pumasok sila sa mga baboy at ang kasi nakiusap ng mga demonyo kasi hindi pa nga time na sila parusahan ng ating Diyos, which is si Jesus Christ. Kaya pinahintulutan muna sila na pumasok sa mga baboy at ang mga baboy ay tumakbo hanggang dun sa bangin at tumalon sila sa tubig at sila'y namatay. Ganun. At yung lalaki, nakaupo na at binigyan na nila ng damit. At ang sabi pa nito, matino na daw ang kanyang pag-iisip. Yan. Hindi na nakakatakot. Okay? Ang taong nagkaroon ng isang alihiyon at sila'y natakot. At sinabi sa kanila ng mga nakakita rito kung anong nangyari sa inalihan ng mga demonyo at sa mga baboy. Verse 17, sila'y nagpasimulang makiusap kay Jesus na lisanin ang puok nila. Imagine mo yun. Pinagaling na nga yung taong perwisyo sa kanilang lugar. Ngayon, pinalaya si Jesus Christ. Alam nyo, mas dinipinsahan kasi nila yung mga baboy. Insert ko lang ng konti. Actually, si Jesus, walang pakialam dun sa baboy na pagkain nila yan. May pakialam si Jesus sa mga hayop, pero dahil kinakain na yung karumal-dumal, ay di mas mabuti pa nga doon na lang kayo pumasok para hindi nila makain at mapapasama pa ang kanilang katawan, ang kanilang kalusugan. At ang sabi pa dito, sila ay nagpasimulang makiusap kay Jesus na lisanin ang puok nila. Nang sumakay na siya sa bangka, ang lalaking inalihan ng mga demonyo ay nakiusap na siya ay isama niya. Gusto sumama ng dahil sa iyo gusto kong maging alagad mo. Verse 19, ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya, umuwi ka sa iyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paanong kinaawaan kanya. 20, at ang lalaki ay lumisan at nagpasimulang ipahayag sa Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya at namangha ang lahat. Imaginein mo, hindi siya pinasama ni Jesus Christ. May tanong po dito, bakit sa tingin mo, ipinadala ni Jesus ang lalaki sa Decapolis para sumaksi sa kanyang pamilya at sa mga kaibigan sa halip na palaguin siya sa kanyang kasusumpong na pananampalataya sa pamamagitan ng pananatiling kasama niya? Alam nyo, marami ditong papasok sa iyong kaisipan na kung saan, bakit nga ba hindi sinama ni Jesus Christ? I-willing yun. Okay po? Alam niyo, ang kasagutan po, ang sabi ito, bigyan ko po kayo ng halimbawa, which is nasa lesson naman natin, na ang Decapolis pala ay mula sa dalawang salita, na ang ibig sabihin ng Deca is, sabihin ay 10. Ayan. Yung polis naman, ibig sabihin ay mga lungsod. Kaya meron pong 10 lungsod dito. Sabi ito, ang relihiyon ng Decapolis ay isang dako ng 10 lungsod sa dalampasigan ng dagat ng Galilea noong unang siglo. Ang mga lungsod na ito ay pinagsama-sama ng iisang wika at kultura. Ang nademonyo ay kilala ng maraming tao sa relihiyong iyon. Nakapagbigay takot siya sa kanilang mga puso dahil sa kanyang di malaman at marahas na kilos. Yan. Kaya huwag nyo nang pangarapin yung makita ni inalihan ng demonyo. Ang iba, curious, video.
Alam nyo bang napakadelikado kasi at that time, nandun yung buong pwersa ng mga demonyo. Sumapi na nga eh. Okay po. At ang sabi pa niya dito, nakita sa kanya ni Jesus ang pananabik sa isang mas mabuting bagay, kaya't milagrosong iniligtas niya ang lalaki sa mga demonyong nagpahirap sa kanya. Tuloy, kung yung pag-aralan dito, nakita ng Panginoon Jesus na ang taong ito, perwisyo siya sa 10 lungsod ng Decapolis. Ano po? At dahil perwisyong ito, nakita niya, pag pinagaling ko itong taong ito rin ang magiging saksi doon sa mga makakakita sa kanya. At magiging isang buhay na patotoo siya. Kaya dito mamakita na mga di kapanipaniwalang magiging mga saksi. Sino bagang maniwala dito? Pero dahil na bago ang taong ito, dito mapapatunayan na powerful ang message na kanyang dala. Okay po? Sabi nga po dito, nang marinig ng taong bayan na pinahintulutan ni Jesus na alihan ng mga demonyo ang kanilang mga kawan ng baboy at tumakbo ang mga baboy sa ibabaw ng talampas patalon sa dagat, pumunta sila para alamin ang nangyayari. Ayan. Itinatala ng Ebanghelyo ni Marcos. Lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo roon na may damit at matino ang pag-iisip. Ang taong nagkaroon ng isang relihiyon at ang taong isang nagkaroon ng lehiyon, ibig sabihin lehiyon, maraming sumanib sa kanya na demonyo, at sila'y natakot ayon sa Marcos chapter 5 verse 15. Ang lalaki ay buong muli sa pamamagitan ng kanyang pisikal, mental, emosyonal, at spiritual. Kaya pag ang Panginoong Hesus nagpagaling sa bawat isa sa atin o kahit sino man tatawag sa Kanya, hindi siya nagpapagaling na alanganin, kundi lahat ng makita niya. Ebendo yung iyong kasalanan, ebendo yung iyong problema sa iyong pisikal, sa iyong mental, higit sa lahat sa iyong spiritual. Ang sabi pa nga dito, ang diwa ng Ebanghelyo ay isauli ang mga taong nawasak ng kasalanan tungo sa kabuuan ng pagkakalalang ni Kristo para sa kanila. Okay? Nakita niyo po. So, ganun ng Diyos. Kapag ka ang Diyos ay gagawa sa iyong buhay, itutuwid ka niya doon sa isang pamumuhay na kung saan pwede kang magiging di kapanipaniwalang saksi, pero mapapaniwalaan ka dahil nabago ka nga. Sino pang mas mabuting tao ang makakaabot sa 10 lungsod na ito kaysa isang inaalihan ng demonyo na nabago na makapagbabahagi ng kanyang patotoo sa buong rehiyon? Sinasabing mabuti ni Ellen G. White bilang mga saksi para kay Kristo, dapat nating sabihin ang ating nalalaman. Yan. Kung anong ginawa ng ating Panginoon Jesus po sa bawat isa sa atin. Ang mismong nakita, kung ano yung nakita mo sa Panginoon Jesus, yun ang iyong ibabahagi, kagaya noong inalihan ng demonyo. At ang sabi pa niya, ang mismong narinig mo, nasabi dito, narinig at naramdaman ng ating mga sarili. Kung tayo'y patuloy na hakbang-hakbang na sumusunod kay Jesus, magkakaroon tayo ng eksakto na punto na sasabihin tungkol sa daan kung saan niya tayo tinakay. Alam niyo, sa totoo lang, kung experience lang sa karanasan ko nung tinanggap ko ang aking Panginoon Jesus, kung paano niya ako inilid sa tamang pamumuhay, malaki ang aking testimonya. Pero, kung isusulat ay hindi rin magkakasya sa isang notebook, sa isang aklat. Okay po? Ang daming ginawa niya sa aking buhay. Kaya ang sabi pa nga po niya dito, ito po pagkasabi, masasabi natin kung paano natin nasubukan ang kanyang pangako at masusumpungan natin kung masusumpungan ito'y tunay. Makapagsasaksi tayo sa nalaman natin tungkol sa biyaya ni Kristo. Ito ang pagsaksing itinatawag ng ating Panginoon at sa kakulangan nito ay mapahamak ang daigdig. Itong mahirap. Alam nyo, marami talagang
Ginawa ng Panginoon ng mga tao na kung saan naghimala. Pero hindi nila yung ginawa, yung kagaya ng ginawa nitong inalihan ng demonyo, na ang 10 lungsod ay halos maikot niya ito at mapabalitaan na kung saan may nagbago at may tumulong sa akin, not only in my physical, but also in my mental at sa aking spiritual na pamumuhay. Nakita nyo dito, ano po? At ito daw ang pinakamahirap na kung saan napakaraming tao dapat na mapabalitaan pa natin base sa ating karanasan bilang isang Kristiyano o bilang isang mga Seventh-day Adventist kung ano bang naranasan mo sa ating Panginoon Hesus. Pag wala kang may babahagi, bumalik ka sa basic. Hanapin mo kung paano ka inilid ng Diyos sa tamang pamumuhay. Sabi ng iba, mahirap, Brother Joel, pinanganak na kasi ang Adventist. No. Mas marami ka nga dapat karanasan kasi pinanganak ka na isang 7-day Adventist. Okay po. Malapit na po tayong patapos. Sabi po dito, ang sulat po kanina doon na sabi ay sa Desire of Ages po, page 340. Sabi po dito, madalas na ginagamit ng Diyos ang mga di kapanipaniwalang magiging mga saksi na nabago ng kanyang biyaya upang gumawa ng kaibahan sa ating mundo. Alam mo, nakakalungkot nga lang isipin, binago ka nga ni Kristo, nagbahagi ka, bukas makalawa, bumalik ka na naman dun sa isang pamumuhay na kung saan ayaw ng Diyos. Yun ang mahirap. Kaya bilang ikaw binago ni Kristo, ipagpatuloy mo yun hanggang sa siya dumating. Kasi yun ang nais ng Diyos na mangyari sa ating buhay. To be a witness into others. At yung pag-witness mo, may dala, panghawakan mo, meron akong daladalang pinaka-powerful na mensahe dahil naranasan ko ito mismo. Walang makakatalo diyan. Maniwala ka. Bakit? Naranasan mo eh. Pero yun nga, sabi ko nung nauna kong vlog, iwasan mo lang yung naranasan mo nga, pero negatibo naman, against naman sa patakaran or kalooban ng Diyos. Ay hindi yon ang Diyos nag-lead sa iyo. Baka ibang Diyos ang nag-lead sa iyo. Okay po? So katanungan, ano ang sarili mong kwento? Meron ka bang sariling kwento? Maaring meron. Pwede mo i-share yan. Ibig sabihin, ang sarili mong kwento ng pagbabalik loob. Ano ang sinasabi mo sa iba tungkol sa kung paano ka nakarating sa pananampalataya? Kung ikaw hindi backslider, o kung ikaw may isang baguhang Adventista, o ikaw man ay tumalikod at nakabalik, o ikaw may ipinanganak na isang Adventista, ano ang maibabahagi mo ngayon sa iba? Ano ang maiaalok mo sa isang hindi pa nagbalik loob? Sino ang maaaring makinabang sa karanasang maibabahagi mo? Ayan. May karanasan ka. Sino kaya ang iyong napili para mabahaginan? Yung mga katanungan na yan, mga ka-vlogger at mga kapatid, maaari kong sagutin in my own experience. But sa inyo, kaya na din sumagot niyan. Pero gusto ko po kayong paalalahanan na ang bawat isa sa atin na tumanggap sa ating Panginoon Hesus ay marami tayong experience na kung saan pwede nating ibahagi sa iba. Hindi man ganun kagaya ng iba na magkwento na sobrang makwela, sabihin mo lang yung natural na naranasan mo sa ating Panginoon Hesus. Then, makikita mo, may mga iilang tao diyan, hindi man totally 100% na nakikinig maniniwala yan. Pero may mga mahihimok diyan ang banal na espiritu na maniwala sila na yes, itong taong ito ay nakita at nadama niya ang ating Panginoong Hesus. Anong hadlang, kaibigan? Kaya itong pagkakataon na kung saan ikaw at ako ay magbahagi ng Ebanghelyo. Tayo pa manalangin. Panginoon, maraming salamat sa aming napag-aralan. Tumatak nawa ito sa aming puso't isipan at mga isa kabuhayan. Pagharian kami, lalo tigit itong nakikinig at nanonood. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Jesus na siya ang pong tagapagligtas. Amen. So ayan mga vlogger at mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panunod at pakikinig. Ako po dito sa vlogger Brother Joel Padilla na nag-iiwan po sa inyo ng isang kasabihan. Sa pagiging saksi, ang pinakamakapangyarihan ay kung ano ang iyong nararanasan. Maraming salamat po. Bye-bye.